pagpapatuloy natin yung topic natin na naumpisahan natin nung nakaraan about conquering temptations. At ang pangalawang bahagi naman po ngayon ay pinamagatang The Courses of Temptation, no? Yung kurso kung paano nag-uumpisa ang tukso. Yan po ay nasasaad sa James chapter 1 verses 15 to 16. Okay? Basahin po natin sa wikang Ingles, ha? Basahin po natin. Sabi po rito, then when lust has conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Do not err, my beloved brethren. At sa wikang Tagalog, at ang pagnanasa kapag naitanim sa puso, no, naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. Nagbubunga ng kasalanan, ulitin natin, no? Kapag ang pagnanasa raw ay naitanim sa puso, no, ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Yan po malungkot diyan, ha, sa hustong gulang. Ibig sabihin ang kasalanan po bago to mag-mature ay kailangan pagulangin muna, no? Parang sa paglaki ng katawan ng tao na para maging productive, para maging kapaki-pakinabang ay kailangan mag-mature. Ganoon din po pala ang kasalanan, no? Sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Sabi yan ni Santiago, no? Huwag daw tayong padaya. Now dito sa verse 15 ay nakita po natin yung vital, no? It is vital to understand the process of temptation, no? Yung proseso. And the result that yielding to temptation produces, no? Yung pinoproduce nito, ano yung ginagawa nito? Ano yung nagiging resulta nito sa atin kapag ito ay pinanatili nating mag-exist sa ating mga pribado at mga pampublikong mga buhay. Tandaan po natin, no, that this is not human philosophy. Hindi po ito filosofiya ng isang tao, no? This is the word of God. Ito po 'yung salita ng Panginoon. And this is one of the spiritual laws that governs our universe. As any such law, when we try to break it, we will only succeed in proving it. Ano ibig sabihin po niyan, no? That we will only succeed in proving it. Ibig sabihin po niyan, whether we obey or whether lalayuan natin ang tukso o hindi, magtatagumpay lang tayo doon sa ah, patotohanan na ang turo ng Bible ay totoo. Ibig sabihin, kapag tayo'y lumayo, walang masamang mangyayari sa atin. Pero kapag hindi ho natin nilayuan ang tukso, ay may masamang mangyayari sa atin. No, 'yun po ang ibig sabihin na we will succeed in proving it, no? Kaya anuman, lumayo ka man o hindi, ay patutunayan natin na ang sinasabi ng Biblia ay totoo, no? Why? Kasi lust, no? Lust po ang pinanggagalingan niyan. And lastly, left to its conclusion, no, yung pita ng laman na iniwanan natin sa conclusion nito will bring forth sin, no? Ito po yung magbubunga ng kasalanan, and sin is the product of unchecked and unresolved lust. Remember mga kapatid na ang matukso ay hindi po kasalanan, no? Kung ikaw ay tutuksuhin, hindi ka nagkasala nun. Ang kasalanan ay yung mag-yield ka, no, ah, mag-yield ka, magbibigay ka sa tukso. Yun po ang kasalanan. At sinabi po sa atin o sinabi natin sa lesson na ito na ang kasalanan po ay produkto, no? Ito'y resulta ng hindi natin chine-check na mga bagay sa buhay natin or unresolved, no? Halimbawa, nakakita ka ng isang bagay na wala nakakakita. Oh.
Matutokso tayo na ito'y kunin, no? At kapag ka hindi mo chinek ang puso mo pagdating sa bagay na yan, at hindi mo niresolve, no? Hindi mo dinesisyonan na may nakakakita man o hindi ko ito kukunin. Yan po, no? I-check natin ang puso natin at i-resolve natin ito. Kasi kapag ka hindi, kapag ka minsan nabigyan ka na naman ng pagkakataon na mapag-isa at merong temptation para kunin ang isang bagay na hindi naman sa iyo, kukunin mo ito. Bakit? Sapagkat wala kang resolution doon eh. Wala kang ginawang desisyon patungkol sa bagay na ito. Kaya patungkol po sa mga bagay na gawain ng tao, nakikita natin ginagawa ng mga kaibigan natin, ginagawa ng mga kapitbahay at mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay, kailangan po nating magkaroon ng resolution diyan na tayo'y magdedesisyon, no, bago pa ito mangyari o mailatag sa atin ang tukso. Yan po yan, ano? Bago dumating ang tukso, dapat meron na tayong solusyon o resolusyon na nakapagdesisyon tayo na hindi natin ito tatanggapin at hindi natin ito pagbibigyan sapagkat ito'y makakasama. No? The enticement that brought us into temptation, if not stopped, no, yung tukso na hindi na dumarating sa atin kapag po ito ay hindi natin na-stop, hindi natin ito napahinto, will lead us to commit sin. No, yun po yun mga kapatid. When faced with temptation, only two things can happen. Dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari. We can conquer the temptation through the power of the Holy Spirit, or we can yield to the temptation and submit to sin. O, mamimili tayo dyan. And of course, bilang Kristiyano, dapat ang pipiliin natin ay we conquer the temptation through the power of the Holy Spirit. Hindi tayo mag-yield. Kaya lang, yung hindi pag-yield na yan ay dapat nasolusyonan na natin bago pa nangyari o bago pa nailatag sa atin ang temptation. Bakit? Kasi dapat nandun ang pag-check ng ating mga puso. Sapagkat ang puso natin ay magsasabi at sasagot na hindi dapat at ang temptation kapag pinagbigyan natin, hindi makakaganda sa atin. Okay? Now, kailangan po nating malaman that this is not a sin to be tempted. Ha? Sinabi ko na yan kanina. Jesus was tempted, but he did not sin sa Hebrews chapter 4 verse 15. The sin occurs when we give into lust and follow the lust leads. Yan. Ang kasalanan pala mga kapatid ay yung magbibigay tayo at susunod tayo dun sa kung saan tayo dinadala ng tukso. At alam po natin na ang tukso ay dadalhin tayo sa hindi kahangahangang pangyayari sa buhay natin. No? Yan po yan. So, when we do given, in a process begins that has an inevitable outcome. No? Kapag po tayo hindi nag-iingat at nag-give tayo, mag-uumpisa po yung inevitable. Mag-uumpisa po yung hindi pwedeng maiwasang outcome o resulta. Sin is the child of lust kasi. Ang kasalanan po ay anak ito ng pita ng laman. Sa wikang Tagalog ay kalibugan. No? We cannot control our lust. We will never be able to control our sin. No? Kaya nga sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kasi dito ay nagpapasalamat si Pablo sa Diyos, no? Na tayo po ay binigyan ng divine nature of divine ability. Kaya any person who is in Christ is a new creature. Kaya sinabi po yan sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung makikipag-isa na kay Kristo ang isang tao, no? Isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Yan po yan mga kapatid, no? A child of God has the Spirit of God in his heart kasi to help him think and reason differently. Yan, meron tayong banal na espiritu at yan ay tumutulong sa atin para mag-isip, no? At mag-reason ng iba sa pamamaraan ng nasa sanglibutan na hindi nagtataglay ng banal na espiritu. Kaya sa Romans chapter 8 verses 9 and 10,
Sa wikang Tagalog ay babasahin ko na naman, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa inyong, no, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil naninirahan na sa inyo si Kristo, mamamatay man ang iyong katawan dahil sa kasalanan, ang espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. No? The Spirit of God does not lead any man to sin. Tandaan po natin yan. Instead, He teaches us to control our lust. Kailangan po nating kontrolin yung ating mga pita ng laman and to direct our thinking into heavenly paths. No, mag-isip po tayo ng mga daan papasok o palapit o papunta sa taas o sa langit kung nasaan ang ating Panginoon, no? Kasi if lust is unchecked, no, pagka hindi po natin chine-check ang pita ng laman na yan, sin, no, brought forth, no, pagka hindi po tayo nagche-check ng ating pita ng laman at yung mga kasalanan na puwedeng dumating sa buhay natin, then the inevitable result is death, 'no? Yung hindi maiiwasang pangyayari ay kamatayan. Ngayon, yung kamatayan pong 'yan ay hindi kamatayan na bubulagta ka na lang, didilat ang mata mo, o kaya titigas ka na lang, patay ka na. O, pamamahinga yun kapagka gano'n, 'no? Ang kamatayan po na tinutukoy dito ay pagkasira ng ating buhay, pagkawala ng ating kapayapaan, paggulo ng sistema sa ating buhay. Yan po yung kamatayan na yan. Hindi po maganda, hindi po nakakaganda yan, at hindi po yan makakalugod sa ating Panginoon kung tayo'y Kristiyano na makakatikim ng kamatayan dahil sa temptation na hindi po natin na-conquer, 'no? Kaya this process is concluded with the stern warning given in verse 16. Sabi dito, "Huwag kayong padaya." Ayan, mga kapatid kong minamahal. Huwag kayong magpapadaya, huwag kayong magpapaloko kay Satanas. Many have erred over the years by believing that they could give into lust and sin without paying the penalty of death. Yan po ang gusto ng Satanas, eh. Yung gagawa ka ng mali, kung ano ang temptation darating, okay lang, welcome mo lahat at walang masamang mangyayari. Yan po, mga kapatid, ay kalokohan ni Satanas. Yan po ay panloloko sa atin. Walang penalty, hindi po totoo yun. Sabi po ng banal na kasulatan, for the wages of sin is death. Oh, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya this spiritual law is as binding as any physical law that governs our universe. Yan, no? Kaya wag kayong maniniwala kay Satanas na gagawin mo, mag-yield ka sa kasalanan, tapos okay ka, wala kang magiging problema, walang maaapektuhan. O, kung halimbawa married kang tao, tapos natukso ka sa isang magandang babae, tapos nag-yield ka, tapos kinasama mo, ang sasabihin ng diablo yun, okay lang yan, walang epekto yan, natural lang yan kasi lalaki ka. Huwag kang maniniwala doon. Bakit? Sapagkat yon ay kasinungalingan ng Satanas. Sapagkat ang kasalanan ay nagbubunga at ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan na yan ay pagkasira ng mga bagay na dapat ay magiging kaligayahan natin, magiging kaluguran ng ating Panginoon. Yan, kapag ka nasira yan, yan po ang term na kamatayan na sinasabi ng Biblia. Tandaan po natin yan, no? Take temptation seriously. Kung minsan tayong mga Kristiyano, hindi po tayo nagsiseryoso eh. Pagdating po sa temptation, no? Seryosohin po natin yan. Bakit? Kasi lust can seem like a small matter to us. Ang temptation o ang mga tukso, mga kapatid, ay parang ang itsura niya sa tingin po natin, parang maliit na mga bagay lamang. But, no, but, no, but, we should know that if lust is not properly controlled in our hearts, no, kaya nga, kung ang tukso na to ay hindi
properly, hindi natin kinontrol ng tamang sistema sa ating mga buhay, ito po ay magdadala sa atin ng kamatayan. Gusto mo ba na masira ang marriage mo nang dahil sa hindi mo na-conquer ang temptation? Gusto mo ba na mawawalan ka ng trabaho kung saan nanggagaling ang ipinampapaaral mo at pinansusuporta mo sa mga anak mo nang dahil lang sa hindi mo na-control at na-conquer ang kasalanan? Gusto mo ba na mawawala ka sa church dahil sa temptation na hindi mo na-control o na-conquer sa iyong buhay? Gusto mo ba yon? Oh, ito gusto mo ba na magiging miserable ang buhay mo nang dahil sa hindi mo na-control at na-conquer ang temptation sa iyong buhay? O, naiintindihan ko po mga kapatid na sa tingin po natin at ang itsura nito. Kasi once Satan offer unto us any kind of temptation, yan po'y laging maganda at very attractive. Maganda po yan. Attractive, kahanga-hanga. Oh, kaya for the meantime, oh, sa sandaling panahon, ang gagawin po natin ay kalilimutan natin yung magiging bunga nito. O tama po ba? 'Di ba? Ang gagawin natin ay magpapatay-patayan o magmamangmangan tayo, magbububuhan tayo na parang hindi natin alam na magbubunga ito ng hindi maganda. So ang gagawin natin, pikit mata nating susunggaban dahil nga maganda, dahil nga mabango, 'di ba? Dahil nga kahanga-hanga, dahil gusto natin. O bakit gusto natin? Kasi aware naman tayo, sa mga temptation, Sari-saring mga temptation 'yan. Kaya lang hindi natin nache-check ang puso natin at dahil sa failure nating i-check ang puso natin, ito po, makinig kayo, hindi tayo nagkaroon ng resolution. Wala tayong naging pagpapasya. Katulad nito, 'no, malapit na, ilang araw na lang ay New Year na. Uso po na ang mga tao ay gumagawa ng resolution, 'di ba? Tinatawag nating New Year's resolution. 'Di ba? Pero ang New Year's resolution na ginagawa ng mga tao ay pang-2, pang-3 araw lang, pang-1 linggo, pang-2 linggo, pang-isang buwan lang. Pagkatapos nun, balik na naman sa dating buhay. Ang resolution na sinasabi ko po rito ay resolution na pang-Kristiyano, sapagkat ito ay resolution na ating gagawin bilang pangako sa harap ng ating Panginoon. Na Panginoon, sa tulong mo at tulong ng banal na espiritu at tulong ng iyong mga salita. O dito po sa church natin, meron na tayong podcast, meron pa tayong services, no? Meron pa po tayong kublihan. Wala na tayong excuse para hindi tayo mapaalalahanan na ang temptation na yan ay makakasama po sa atin, mga kapatid, mga kaibigan. Makakasama, hindi yan dapat. Kaya nga sabi doon sa verse 16, di ba? Huwag kayong papadaya, huwag kayong magpapaloko kay Satanas, sapagkat si Satanas ay manloloko, sinungaling yan. At ang kanyang tinatrabaho ay hindi lamang yung mga nasa sanglibutan. Kasi yung mga nasa sanglibutan at nabubuhay na para kay Satanas, bakit nga naman niya iintindihin yan, di ba? Hindi na niya iintindihin yan, siyempre, kanya na yan Kaya magiging busy siya sa atin na mga hindi sa kanya. Kasi wala na siyang magagawa. Sinabi ko po yan nung Sunday na si Satanas ay wala ng paraan para mabago pa ang ating kalagayan sa ating Panginoon, na tayo'y anak na ng Diyos, tayo'y binigyan na ng mga karapatan para maging anak ng Diyos, tayo'y mga tagapagmana na, nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya ang babaguhin po niya ay yung ating paniniwala, yung ating mga perception patungkol sa tukso at patungkol sa kasalanan. Kaya yan, pagka dumating ang tukso sa ating mga buhay, ang tingin po natin diyan is just a small matter. Maliit na bagay lang 'yan. Akala po kasi natin kapagka hindi natin natuldukan o nagawan ng solusyon ng isang bagay in the past, bago pa mangyari ang isang bagay, akala natin ay gano'n-gano'n lang 'yon, na madali nating tatanggihan, madali nating
katalikuran. Nagkakamali po tayo mga kapatid. Nagkakamali po tayo, no? Kapag dumating ang tukso at wala tayong ginawang desisyon in the past, malamang sa malamang magigibin tayo. At pagka nagibin tayo mga kapatid, siyempre, hindi kaagad yan magdadala ng kasiraan at kamatayan sa atin. O, kita nyo, yung mga nahuhuling babae, ilang taon na niyang ginagawa yan bago pa siya mahuhuli, di ba? Kasi hindi po kaagad madidiscover yan eh. Kinakailangan mag-mature pa muna ang isang temptation na ating tinanggap in the past. At pagka ito po'y nag-mature, yan na po, doon na darating at doon na magdudulot ng kamatayan ang mga kasalanan ginawa natin, gawa ng tukso. Kaya mga kapatid, kailangan nating maging mga matatalinong mga anak ng Diyos. Oh, matalino ka ba? At kung matalino ka, itong gagawin mo. Gagawa ka ng desisyon ngayon. Kung may asawa ka, ang desisyon mo, hindi ako titingin at hindi ako magkakagusto sa hindi ko asawa. O, kung Kristiyano ka, wala kang asawa, o dapat ang desisyon mo ganito. Hindi ako, kung lalaki ka, hindi ako manliligaw ng hindi matured na Kristiyano. Mas maganda kung ang liligawan mo ay kasama mo sa church. O kung ikaw naman babae, hindi ako magpapaligaw sa hindi Kristiyano o hindi matured na Christian. O, yan ay kapag Kristiyano kang nangangarap ng buhay na maligaya, may kapayapaan, may kasiyahan at nagbibigay ng lugod sa ating Panginoon. O sa pangkalahatan naman, bilang empleyado, hindi ako tatanggap, tandaan niyo ito mga kapatid, hindi ako tatanggap ng trabaho na magka-conflict doon sa services namin sa church. Ano yung tinutukoy kong service na yan? Kung ano man ang schedule natin sa church. Alam niyo naman ang schedule natin sa church, di ba? In the morning, meron tayong 10 a.m. Huwag magka-conflict doon. Kung hindi ka naman mag-attend ng morning o sa afternoon naman, 2 p.m. Ganon, dapat hindi magka-conflict. Kasi ang hanap buhay mga kapatid, ibinibigay yan para maging source ng blessing mula sa Diyos. Pero hindi para intensyon na sirain ang iyong buhay Kristiyano. Para i-conflict yung schedule, para ikaw ay makapakinig ng salita ng Panginoon, i-conflict yung schedule mo para ikaw ay makasama sa corporate na pagbibigay ng pagpupuri sa ating Panginoon. No, hindi po 'yun ang purpose ng ating Panginoon. Sa kalahatan, para sa mga ano naman, sa mga estudyante, temptation na mangodiko, temptation na mandaya sa pagsusulit o sa examination. Talikuran natin yung mga gawain na yan. Kasi mga anak tayo ng Diyos eh. Ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay nagtataglay ng mga palatandaan at ang isa sa mga palatandaan ng isang anak ng Diyos, no, totoong anak ng Diyos, ay yung kanyang katapatan. No, naiintindihan niyo po, no? Yung ating katapatan. No, hindi po pwedeng questionin o pasubalian ang katapatan ng isang nagtataglay ng espiritu ng Diyos. Katapatan. Yan po ang talagang rule natin bilang mga anak ng Diyos. Hindi lamang po sa pagbibigay tayo ay nakikilala. Hindi lamang po pagbibigay ang isang bagay na pwedeng maging kilala ang isang totoong anak ng Diyos, kundi yung kanyang katapatan sa lahat ng mga bagay. Bagamat hindi tayo perpekto, o ako mismo ang magsasabi sa inyo na hindi po tayo mga perpekto rito. Pero hindi po pwedeng questionin ang katapatan ng isang totoong anak ng Diyos. No. Na kahit walang nakakita, walang nakakalam, ibibigay ko sa Diyos ang nararapat. Yan.
ang trabaho na Amen. magka-conflict do'n sa aking pag-a-attend para mabigyan ko ng worship ang ating Panginoon ay tatanggihan ko. Bakit? Bakit? Kasi yun po ay itinakda ng Panginoon para corporately tayong mga Kristiyano magsama-sama na magbibigay ng puri sa ating Panginoon at kapag yun po ay nasira, sisirain natin mismo yung plano ng Diyos sa bawat isa sa atin na oh, na makakaganda sa atin. Sapagkat ang pagbibigay ng puri sa Panginoon mga kapatid ay nakakaganda. O isa sa mga ikinagaganda niyan ay ito nagbibigay ito ng kalusugan, pagpapalusog ito. Amen. Nakakatanggal ito ng mga problema, nakakatanggal ng stress. Ang pagpupuri sa ating Panginoon, yung pag-awit lang para sa Panginoon, nakakatanggal yun mga kapatid ng mga problema. O, Amen. yan ito pa. Tutulong ito sa atin para malimutan at madaling mapatawad yung mga nagkasala sa atin, yung pagpupuri. At mahirap pagpuri mga kapatid na nag-iisa. Mas magandang sumama ka kaya ang program ng Panginoon, sumama ka kapag linggo sa ating mga kapwa mananampalataya at sama-sama tayong magpupuri. Sama-sama tayong mananalangin, sama-sama tayong magfe-fellowship, magsasama tayong mag-aawitan. Kita niyo po, nakita na ba kayo ng church na naghanda ang pastor, naghanda lahat. Tapos pagdating ng church service, no, kukunti ang darating at ang karamihan darating doon sa bandang hulis na. Oh, tingnan niyo po ang espiritu ng bawat isa. Pati ikaw na late, pati ikaw na hindi nag-attend ng service. Tingnan mo, siya sa atin ng puso mo, masaya ka ba? Oh, halimbawa busy ka talaga, hindi ka talaga makaka-attend, pero hindi ka man lang nag-online. Siya sa atin mo puso mo. O 'di ba hindi ka masaya? Yan mga kapatid ay ginagawan natin ng desisyon, resolution ang tawag do'n. Oh, 'no? I hope mga kapatid na ito pong ating pag-aaral ay nakatulong sa bawat isa sa atin at nakapulot po tayo ng panibagong aral upang matulungan tayo para lalong maging masigasig sa ating pananampalataya. Kasi kahit Kristiyano ka, hindi ka kaagad magiging masigasig. Kinakailangan tayo'y gumawa ng paraan para maging masigasig tayo, mga kapatid. At itong ginagawa natin ito ay nakakatulong para maging masigasig tayo.